Kumusta ang iyong relationships? Maligayang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-27 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Nagtungo si Jesus sa kabilang ibayo ng Jordan at muli niya silang tinuruan gaya ng dati. At lumapit ang ilang Pariseyo na gusto siyang subukan at tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang diborsyohin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan?" Itinanong naman ni Jesus, "Ano ang inuutos ni Moises?" At sinabi nila, "Ipinahihintulot ni Moises na paalisin ang babae pagkabigay sa kanya ng kasulatan ng diborsyo." Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya isinulat niya ang kasulatang ito. Ngunit sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae. At dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayon hindi na sila dalawa, kundi iisang katawan lamang. Kaya huwag paghihiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos." Nang nasa bahay na sila, tinanong siyang muli ng mga alagad at sinabi niya sa kanila, "Kung may lalaking magpapaalis sa kanyang asawa at saka magpakasal sa iba, nakiapid siya. At kung ang babae naman ang magpaalis sa lalaki at magpakasal sa iba, nakiapid din siya." May nagdala kay Jesus ng mga bata para hipuin niya sila. Ngunit pinagalitan ng mga alagad ang mga taong may dala sa kanila. At pagkakita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan. Sa mga tulad nga nila ang kaharian ng Diyos. Talagang sinasabi ko sa inyo, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang di tumatanggap dito gaya ng isang maliit na bata." At pagkakalong sa kanila ni Jesus, ipinatong niya sa kanila ang kanyang mga kamay para basbasan sila. Ano ang iyong relationship status? Marahil sasabihin ng karamihan, complicated. Hindi ba parang kabalintunaan na sa panahon ng social media, kung kailan mas mabilis ang komunikasyon at koneksyon, doon pa mas naging komplikado ang ating mga relasyon. Maraming nauusong termino ngayon, lalo na sa mga kabataan. Nariyan ang ghosting, ang situationship, at iba pang tawag sa walang linaw na relasyon. Sana hindi ito senyalis ng ating humihinang paniniwala sa salitang commitment. Sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig muli natin ang mainit na usapin ng diborsyo. Alam natin na komplikado ito. Bawat isa sa atin, may dahilan kung bakit gusto o ayaw natin dito. Kinikilala natin na may mga pamilyang mahirap at masalimuot ang sitwasyon. May mga relasyon na hindi na mabubuo pang muli o mas mabuting may distansya muna. Subalit pinapaalala sa atin ni Jesus na noon pa man ay ninais ng Panginoon na ang pagsasama ng mag-asawa ay maging simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito'y tapat at hindi nagbabago kailanman. Isang pagsasama na nagbubuklod sa pagkakaisa ng dalawang tao, tila isang misteryo na nagaganap sa paglago, sa pagmamahalan at pagbibigayan ng sarili sa bawat isa. At ito rin ang hinihingi ng Panginoon mula sa atin, isang tapat at hindi nagbabagong katapatan, lalo na sa mga kanyang mga alagad. Isang paglago sa pagmamahal at kapayakan ng puso tulad ng isang bata. Marami ng komplikadong relasyon sa ating paligid, subalit huwag nawang maging tulad nito ang ating relasyon sa Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng kapayakan ng puso, isang pusong tumatalima at kumakapit lamang sa iyo. Naway patuloy kaming lumago sa pagmamahal sa iyo bilang tugon sa tapat at hindi nagbabagong pagmamahal mo sa amin. Amen.
Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.